Ayan, inakay pa yan guys, no? Bulka kapag ka may bagong yan. So, ang tataba na itong dalawan to. Hindi ito yung klase ng kalapate na sa tingin ko mananalo kapag ka dinala ko sa show. So, ayoko na nung may mailap na ibon dito sa akin. Matangkad siya guys, pero bata pa to masyado. Konti lang yung kalapati ko dito. Kaya kapag meron tayong mga bagong pabuga, sobrang saya ko na. Ito guys, tatlo yung inakay natin dito, no? So, dudukutin natin to. Tapos, i-review natin ng konti lang naman, no? Paisa-isa lang guys kasi maiilap to. Lalo na yung dalawa nando sa likod. Ito, pinakakalingi. Yan yung huli nating i-review. Guys, maaga ko sila naawat, no? So, ito yung una yung red bar. Magandang red bar na ito guys. So, titingnan nyo yung tayo. Titingnan natin yung tayo. Ayan yung tayo niya, no? Kitang-kita natin yung tayo niya guys. Puputulan ko pa to ng ano. Ayan, no? Ang taas na ito tumayo guys. Ayan siya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan, no? Matangkad siya guys. Pero bata pa to masyado. Napaaga ako ng awat. Ang problema kasi kaya ko sila inawat, ito, ito magkapatid na to, ang kapatid dito T-check, no. Kaya ko sila inawat, nakita ko kasi ginugulpi na sila nung tatay. So yung tatay nila aggressive. So, kaya sabi ko, baka mangingitlog na yung nanay, no, diba inalis natin yung itlog. Ginugulpi yung inakay. So ayoko naman na magulpi nila yung inakay kasi may mga cases, may mga tropa tayo dati na binulpi ng sariling tatay yung mga inakay. Ang nangyari yun, tuklap yung bato, ganyan, napaknot, no? So, tapyas talaga, tanggal yung balat. So, kaya ayoko mangyari yun sa mga bagong inakay natin, lalo ganito kagaganda. Naku, ayan o, panis. Ayan siya guys, oh, tignan nyo. Ayan. Red bar, no? Op, op, op. Oh, wag tatalon, wag tatalon, wag tatalon. Diyan ka lang. Gusto tumalon eh. Ito siya guys. Tapos yung ulo niya, ayan. Ang kapaganda ng ulo, no? So ito, sisirain niya ng tatay pag nagulpi to. Kung lalo hindi ko nabantayan, gabi ginulpi. It's either mabulag siya or tanggal ang balat niyan sa ulo. So naagapan natin yon kasi nakita ko nga na nung magpapasubo sila, imbis na susubuan sila, ginugulpi lang sila ng tatay, no? So, which is okay lang naman, no? Kasi siyempre hindi natin kabisado yung ugali ng ibang ibon. So, ang kabisado ko kasi ugali ng ibon ko dito, no? Yung mamaya magre-review tayo ng isang pair na yung sa akin talaga, guys, na ibon. Although hindi yun ganto kaganda, no? Pero no, napakabait sa inakay, no? So, maganda sanang gawing sitter kaso nga lang, wala eh, hindi makasyado makabuhay kasi yung German Beauty. Ang pinakamaganda talagang sitter, ayun oh, yung mga racing na nandun ito. Yan. Pagdating sa ulo guys, ang ganda rin. Oh, di ba? Ayan oh. Ganyan lang yung pagre-review natin. Ganda ng ulo nito. Pag ito nag-develop pa ng ano, ng siguro mga isang buwan, labas na ganda na itong ibon na to. Tapos susubukan natin ito ilaro ng December, no? So, hahanap tayo ng show na matatapat ng December. Ilalaro ko red bar, no? Ito, ilalaro natin to. Ayan. Anak to ng kulay white na yun, no? Yeah. Dahil naaawat na natin yung ano, yung breeders, no? Yung tsaka yung mga inakay nila. Pine-prepare na ulit natin yung puti at tsaka itong ayan, yung anak niya, no? Yung anak naman niya ang ipapares natin sa kanya. So, nandito na sila sa cage, meron division sa gitna habang nagre-recondition tayo ng ibon. No, pinagpapares na rin natin sila at the same time. Ito kasing itong puti na to, hindi to mahirap ipares sa ibang barako. Tapos yung anak niya naman, itong barako na to, namamares na to dun sa taas. Pero syempre hindi yan mamamares dito sa baba kasi nga hindi niya to kilala yung white, no? Hindi niya nakilala yan. Hindi niya na alam na nanay niya yan. Ito, nanay niya to. So silang dalawa pagpaparisin natin ngayon. Tapos yung mapula natin yung bronze kite guys kasi hindi siya spread, no? Yung bronze kite, ito yung tatay niya, no? Hiniwalay ko na, yung nanay nandun na sa taas. Tapos ito kasi pine-prepare natin, no? Biglaan kasi merong laro ngayong February, no? So pine-prepare natin to barako na to. So hindi ito yung pinakamalakas, meron pa akong dadali na isa pa na isasama natin para sa show na yon. So testingan natin kung ang ibon na to, although na breed na natin ng ilang beses to, mga
Dalawang beses na natin na breed. Tignan natin kung makakapalag pa siya, no? Yeah. Ito naman guys yung nestmate nung red bar. Ayan. So, medyo mas mahaba na yung balahibo nito, tsaka medyo mas matangkad to. Tumutuka na rin to guys, no? Yung inakay na to. So, T-check siya na meron din siyang bronzing na medyo hindi masyadong mapula, no? So, ayan siya guys. Ayan, mailap din to na inakay. So, hindi ko alam kung gaano katagal bago natin makuha yung tiwala nito. Gusto ko kasi guys, kapag meron ako mailap na kalapate, napapractice natin para nagiging silang mabait sa akin, no? So, ayoko na nung may mailap na ibon dito sa akin. So, kapag mailap kasi, so, sayang kasi kapag maganda yung form ng ibon, hindi ko mailalaro pag naging mailap. Ano meron sa ilong ko? Ba't yun parang may itim? Yon. Eto guys, tingin ko dito guys, mas matangkad to kaysa dun sa red bar, no? Ayun siya guys, oh. Tingnan nyo naman, napakailap talaga to. Pero mas maganda din yung ulo nito kaysa dun sa red bar. Although yung red bar kasi guys, mas malaki ilong nun at saka mas solid, no? So ayan siya. So kaganda rin ang tayo nitong ibon na to. Oh, wag lilipad. Gusto talaga nila tatakas eh, no? Yan. Ito siya guys, oh. Hindi ko pa sila nagugupitan. Dapat ginupitan ko na to ng ano eh, ng kuko eh. Ayan. No, lumipad na. Gusto mag-practice. Ayan. No? Mailap kasi to guys, no? Pag ito natutol, wala to. Ano to, mag-o-overfly to. So ngayon, gagawin na natin, dito lang muna siya. No? Diyan lang baby. Kukunin pa natin yung isa, yung ano din, T-check din. Ito kasi guys, ano to, velvet ito. Pero medyo mapula din yung dito niya. Tsaka mapula din yung ano niya, ang wing shield. Pero yung ganto kasing klase guys, no? Ayan, itong ganto klase ng pamumula. Magiging itim din 'yan, no? Magiging itim 'yan. Tapos hindi masyadong ma-brown yung dito. Ayan. Although may pagka-brown din siya ng konti lang, no? Magiging green 'yan, guys. Magiging green yung reflection. So, 'yan, hindi ko naman masabi na sure ball kung ano yung talagang mangyayari. Tapos yung sa puwit niya, ayan, okay naman yung mga balahibo nila, no? Maganda yung balahibo. Development, hindi pa siya full form. Tapos meron pa siyang mga paninilaw-nilaw, no? So yan, soli ko na to. Tapos kunin natin yung huling inakay. Bago natin silipin yung huling inakay, gusto ko muna ipakita yung inakay na itong dalawa, no? Ang lupit na rin ang inakay na itong dalawa na nandito guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na breeder na nako, kahit halos yung laki na nila, hindi nila binubugbog yung inakay nila. Ito guys, no? Sobrang babait na itong breeders na to. Although ano yan, inaaway nila yung kamay ko, no? Ba't ganun? Ayaw luminaw. Yan, kamay ko ang ano nito, ang kalaban nila mga kamay ko. Yan, tapos malaki na kasi yung inakay nila. Pwede na natin dukutin, no? Yung mga inakay na yan, pwede na natin pagsabayin yan, dukutin, ilabas, no? Ito yung dalawa, ito yung nanay. Tapos ayun yung barako, no? Sisilipin natin yung inakay, no? Mostly pupo-focus na naman tayo nito sa head structure kasi ang kulay niyan, kalamangan niyan ganito na rin, no? Ganyan na rin ang kulay niyan, T-check, no? Ayan, T-check, ganyan yung T-check guys, oh. Ayan, nakikita nyo ha, T-check, ayan, may nakikita pa kayong singit-singit na blue, T-check yan, ayan, oh. Tapos ganun din tong inahin na to, ayan, T-check din yan, ito. Taba ng dalawan to. So ito siya ng dalawa guys, no? So pareho na tong T-check. Itong dalawan to. Tapos, ayan, tingnan niyo yung ano, ilapit natin na. Ayan. Ito sila. Itong dalawan to. Ayan, oh. Hindi pa sila balanse yung mga paa nila eh. No? Hindi pa malakas yung mga paa nito. So ganyan talaga mangyayari niyan kapag ano. Ayan oh. So, itong dalawan to, nako, pakagaganda ng ulo. So, lipat tayo sa main camera, guys. Gusto ko pakita yung ulo ng dalawan to, guys. Ayan, inakay pa yan, guys, no? So, marami nagsasabi daw, baby daw to ng pato. Guys, ano to? Baby ng kalapati to, no? Iba po yung baby ng pato. Ang baby ng pato, guys, marunong na agad maglakad yon. Ito hindi pa marunong. Hindi nga rin to marunong tumuka, eh. Tagal matuto. Ang tanda-tanda na, hindi pa marunong tumuka. So, ayan, no? So makikita nyo guys na
halos parehas ng form. Ay, mas malakas actually, mas malakas yung form nila, no, kaysa dun sa parents. So far, no? So, hindi ko alam kung magiging mas maganda to kaysa sa parents nila pagka nag-edad pa. Pero, ang lakas ng head structure nitong dalawa. Ayan. So guys, ang pinagbabasihan ko pagdating sa structure nga pala, no, ang sinisilip natin dyan, syempre yung drawing na ginagamit natin sa ngayon, no. So yung drawing na ito guys, makikita nyo lang sa Google. Sali kayo sa group sa mga international para in case na may mga bagong drawings, makikita nyo rin kung ano yung mga bagong updates, no, sa standard ng mga inaalagaan yung kalapate. Para kung sakasakali man na tuloy-tuloy ka ng breeding, at least hindi ka maiiwanan, makakahabol ka kapag ka may bagong standard or na-update yung standard ng isang breed ng kalapate. Ayan. So, ang tataba na itong dalawan to. Ayan. Kaganda ng ulo tsaka ng ilong. No? So, matagal-tagal pa natin makikita yung development ng mga inakay na to. Siguro mga isang buwan pa. February or March, makikita natin kung gaano sila magiging kalaki tsaka kung ano talaga yung magiging form nung netong dalawang inakay. So far, sa ngayon, nako, satisfied ako sa kinalabasan ng pabuga natin. So, ayan na silang dalawa guys, sinuli na natin. Tapos, lulubayan na natin itong parents. At saka isang clutch lang guys, kasi maganda na yung lumabas. Yung susunod na mga itlog nito, aalisin ko na, hindi na natin papasitir yan. Tatanggalin na natin yung itlog. Para after nyan, i-break na natin. Kasi itong barako, papares naman natin to sa anak niya na inahin. Para target naman natin dyan, makapagpalabas naman tayo ng inahin na halos kamukha na ito. Gantong form na, no? So, anak niya, tsaka siya, pagpaparisin natin. Yung anak nito, tsaka nung puti. Yung anak nila na babae. Yun ang pagpaparisin natin, itong barako na to. Tapos yung inahin na yun, pahinga muna yan. Pahinga. Kasi yung inahin na yan, siya yung balak kong ipare sa grizzle, no? Yung inahin na yun. Yeah. So guys, balik na tayo ulit dun sa tatlong inakay, no? Yung huling inakay na lalabas natin, ito yung pinaka-favorite ko sa mga nagde-develop ngayon natin na ibon. So, pa-practice natin to kagad kasi nagpa-practice na to. Eto guys, no? Yeah. Ito yung pinaka-favorite ko na nagde-develop ngayon. At ito, ang tatay niya, yan, yung itim na nandito. Pinukondisyon natin yung tatay nito dahil yung tatay nito ilalaro natin. No? Yan. So, nanalo na yan dun sa sa Imus. So, ngayon, iti-testingan natin sa Quezon. Tingnan natin kung makakapitas pa, no? So, nanalo siya, saka ako binreed. Tapos after ng dalawang breeding, ilalaro ulit natin, testingan natin kung ubra pa. Yan. So, ito yung anak niya, no? Ito naman guys, medyo mas mapula na to kaysa dun sa naunang T-check, yung dinukot natin kanina, no? So, medyo mas mapula siya at mas mapula yung leeg, mas mapula din tong shield niya. Tsaka ito mas malupit ito guys kasi yung cover niya, ayan oh. Ayan oh, mas mapula din yung cover niya dito. So, mangyayari nito, para magiging velvet din ito na medyo mapula. So, pwede siya maging velvet. Ito yung mga possible na maging phenotype nito guys, no? Pwede siya maging velvet lang na blue, or pwede rin siya maging gimpel, at saka pwede siyang maging bronze kite, no? So, hindi ko alam kung saan magde-develop yung kulay ng inakay na to. So, papalakarin natin guys, no? Papalakarin natin dito. Ayan. Kaganda tumayo nito. Laking inakay niyan. So, ayan siya guys, oh. Oh, di ba? Dito lang baby. Ayan siya. Kagandang inakay. Okay ka lang, baby girl. No? Palagay ko kasi inahin to, no? Pero pwede pa rin siya maging barako, no? Depende guys, pwedeng barako, pwedeng inahin. So hindi ko din naman alam kung ano talaga kakalabasan nitong animal na to. Ayan. So kaganda ng ano niya. Maaaring hindi kayo magandahan dito, pero ako guys, gandang-ganda ako sa kulay, no? Nagagandahan ako sa gantong kulay. Kasi ang target ko talaga guys, matagal ko nang gustong makapagpalabas ng bronze kite gamit yung mga ibon ko, no? Kasi wala naman akong bronze kite, pero meron akong kalapate na naglalabas ng recessive red. Tapos may mga T-check ako. Yun lang naman ang ano nun. Gusto mag-practice.
Yun na naman ang ingredients ng bronze kite, no? Recessive red, tsaka T-check. So, kailangan kasi magkalapat yon tapos na-express ng ibon yung recessive red, no? Ang recessive red, guys, no, medyo special siya na genes, no? Yan. Kasi, merong consistency ang recessive red na buong katawan niya kulay pula. Pero meron din siyang consistency na ilang part lang ang kaya niyang papulahin, no? So usually guys, napapapula ng mga recessive red halos lahat ng parte. Pero kapag ka ganito, ibig sabihin malabnaw yung ano niya, yung malabnaw. Yun yung kasi yung kailangan natin, no? Para sa bronze kite, no? So wala pa naman ako napapalabas na bronze kite na maayos, no? So hindi ko alam kung magbo-bronze kite to, guys. Maaari pa yang mawala or maaari pa yang maging mas mapula kapag nag-molting na siya. Ito siya, oh. Although gandang-ganda ako sa inakay na to, no? At saka yung tatay nito na ilalaro natin, hindi ito yung klase ng kalapate na sa tingin ko mananalo kapag dinala ko sa show, no? So yung mas malaki pa rin yung chance ng tatay niya na makasungkit kumpara sa inakay na to. At saka yung may kapatid to na itim din na yun, mas may chance yun sana kung hindi tinamaan ng bulutong. So ito guys, medyo alanganin yung form nito. Pero although gandang-ganda ako diyan, guys, no? So nagagandahan ako sa kanya, nakikita ko yung potential niya na magagamit natin siyang panimpla sa iba nating kalapate na medyo mahina yung structure. Pero hindi ko siya magagamit sa laro. Hindi natin siya mailalaban, no? So may mga ganong kalapate, guys, na magagamit natin sa breeding. Merong mga kalapate naman magagamit natin sa competition, no? So hindi to pang competition na inakay, no? So most probably baka hindi ko na to madala sa mga competition. Tsaka ang usually dinadala ko talaga sa competition, guys, ay mga wild types, mga bars, checkers, T-checks, ganyan, no? So minsan nagdadala tayo ng pure blacks, minsan nagdadala ako ng grizzle, tapos minsan nagdadala ako ng pieds. Pero usually talaga mga wild type. Ang wild type, guys, yun yung walang modifier, no? Ulitin ko yung ano yung mga wild type, ha. Wild type, guys, yung barless, bar, checker, T-check. Walang modifier, no? Pero ito pinagtataka ko dito sa Pilipinas, barless. Ang barless sinasama nila sa any other color sa AOC, no? Which is pattern kasi yung barless, guys. Pattern siya. So parang sa tingin ko mas okay siya sa bars and checks, no? Although wala nga lang siyang bar, no? Pero meron silang tail bar. Lahat ng kalapati, guys, may tail bar, no? So nawawala lang yan depende sa modifier at saka sa base color. Ang ash red may tail bar din yung ash red, no? Magkakulay lang talaga yung buntot niya tsaka yung tail bar niya, kaya hindi natin nakikita, no? So yun lang, guys, no? Nilabas ko lang yung mga inakay natin. Yan, kung saan na naman tayo umabot na kwentuhan. Yun lang. Yeah. Yan, guys, so ito yung itim, no? Ito yung itim. Oh, grabing kasalbahin nito. Garapal sa lahat to, no? So ayan. Paganda kasi tumayo nito, eh. Tsaka ang laki ng katawan nito, guys. Laki ng katawan, maganda yung head structure. Hindi lang siya sobrang massive, pero hindi siya nagsasabog, no? So matagal-tagal natin tong gagamit sa breeding at saka mailalaro natin siya ng paulit-ulit. Sa ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung mga magiging anak niya, kung ganun din ba yung development, kasi may mga kalapate na mabilis umalsa yung ilong, mabilis bumorga, no? So gusto ko kasi sa mga kalapate kahit tumatanda hindi masyadong nag-iiba yung form. Kung ano yung form nila sa maturity, sana ganun, manatiling ganun yung yung form nila kahit tumanda na. Para kahit nagamit na natin sila sa breeding ay madadala pa rin natin sila sa competition. So ganun yung gusto ko na mutation ng kalapate, no? So kailangan talaga makabisado mo kung ano yung mutation, kung ano yung progress ng pagdevelop ng mga hawak mo na kalapate, dahil may mga kalapate na mabilis magdevelop na kapag umabot ng 1 taon, 2 taon, hindi na sila suitable para sa competition kasi lalabas na sila o lalagpas na sila sa standard, no? So ang mangyari, ma-disqualify sila automatic. So although i-entry mo, hindi naman sinasabi kung ano yung disqualified dyan na ibon, no? Unless na lang obvious yun na madi-disqualify. So hindi sinasabi kung laglag na yung ibon mo or hindi. So ang pinipili lang dyan yung pinakapasok. So
kung ang kalapati mo mabilis mag-develop, tapos sobra-sobra yung features, mabilis siyang lalabas sa standard. So ang mangyayari, magagamit mo lang siya sa breeding, no? Tapos kaya mayroong mga kalapati na na lumilipas yung kanilang edad sa competition. So ang gusto kong panatilihin guys, gusto kong ma-develop na ibon, yun nandito sa akin ay habang bata pa, pwede natin mailaro, at saka habang umiidad, kahit umidad pa, mailalaro pa rin natin, no? So ganun. Yun lang. Yeah.